After nga pala nating maghasa nitong clutch housing, no, nagpalit na rin tayo ng pressure plate saka hub. Saka sinabayan ko na rin ng lining. Hindi kasi masyadong nadala dun sa paghahasa natin ng clutch housing. Medyo meron pa rin lumalagatok habang pinipiga ko yung clutch. Napansin ko kasi masyado nang malalim yung uka dun sa pressure plate kung makikita nyo. Ito yung bago, may makapal pa siya. Okay, simulan na natin ang pagbabalik. Kung makikita nyo kung paano yung pagkakasunod-sunod, no. Bali yung parang tube, tapos itong pinakang clutch housing. Washer. May washer siya bago yung hub, clutch hub. Yan, salpak natin yan. Then after nyan, may washer uli. Bali, lock washer siya nung nut. Yan, lagay natin yung nut. Hihigpitan natin siya gamit ang impact. Higpitan na natin yan. And then, sinusungkit ko dyan yung washer kasi ilalak natin yan para hindi lumuwag yung nut. And then, isusunod natin itong paglalagay ng clutch lining saka steel plate. Bali, ang mauna, yung lining. Then, sunod yung steel plate. Ganyan lang lagi, 5 clutch lining yan, then 4 na steel plate. Then, hanapin natin yung pang-5 clutch lining. Yan, nandito lang yung silalim. Yun. Dapat kasi nakababad yan bago natin ilagay. Nakababad sa oil. Tapos, isusunod natin yung pressure plate. Ito yung lumang pressure plate na mayroon ng uka. Ang lalim. Ito yung bago. Yung kapal pa. Then, isusuksak natin dyan yung clutch release or push rod. Dito kasi sa Raider 150, hindi siya push rod eh. Hindi niya pinupush para mag-release. Bali, ang tawag sa kanya ay clutch release kasi hinihigit niya para mag-disengage. Sa ibang motor kasi, pinupush. No. Pag piniga mo yung clutch lever, doon sa ibang motor, napupush siya para mag-release or mag-disengage. Dito sa Raider 150, hinihigit naman niya para mag-disengage. No? Kaya ang tawag dito ay clutch release. Yung iba, push rod. Then, ilagay na natin yung mga clutch spring. 5 yan. Clutch spring, tapos may washer siya, tapos yung tornilyo. Bali, utay-utay lang ang paghihigpit. Hindi pwedeng isa lang yung hihigpitan mo. Kailangan sabay-sabay siya hanggang lumubog. Tapos, saka mo siya hihigpitan ng todo. Then, dapat, kapag nahigpitan nyo na, dapat galawin nyo yung clutch release, yung nasa gitna. Dapat gumagalaw siya. Okay, bali, ganun lang yung paglalagay or pagbabalik ng clutch set, no? Nakita nyo naman kung paano yung pagkakasunod-sunod. Bali, ganun lang.